At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding revelasyon ang lumanig sa buong bansa ngayong araw. Isang hindi hinalang hitman na sangkot umano sa pagkapatay sa isang hukom na may hawak sa sensitibong kaso ni First Lady Lizato Nasmuggs ay nagsiwalat ng nakakagulat na impormasyon. Ang tanong ngayon, totoo nga bang may kinalaman ng unang ginang sa karumal-dumal na krimen? Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ng mga lalaking kinilalang alias Berto sa sinasabing isang kilalang hitman. Sa kanyang isinagawang salaysay, direkta niyang idinawit ang pangalan ng isang mataas na opisyal na umano'y nag-utos sa kanya na patahimikin ang hukom. Ayon sa suspect, ang motibo ng krimen ay upang pigilan ng anumang maaaring ikapahamak ng nasasangkot sa naturang kaso na sinasabing may kinalaman kay First Lady Lizato Nasmuggs. Ang hukom ay dating namamahala sa kasong iniugnay sa mga umano'y anomalya sa pondo ng ilang government-backed foundations ilang linggo bago siya paslangin. Napag-alamang may natanggap itong mga panta sa buhay. Samantala, marin namang pinabulaanan ng Malacanang lahat ng akusasyon. Sa inilabas na pahayag ng opisyal ng unang ginang, tinawag nilang malisyoso at gawa-gawa ang mga paratang at sinabing isa itong desperadong hakbang upang siraan ng administrasyon. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng NBI at DOJ ukol sa kontrobersyal na revelasyon. Ngunit para sa publiko, ang tanong na bumabagabag hanggang saan naaabot ang katotohanan at ang mapapatunayan ng pagkakasangkot ng mataas na opisyal, ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kandidato nitong si Bongbong Marcos. Kita mo? Yan ngayon ang talagang natatakot sila dahil merong may tendency pala talaga silang masilat. Well, JM, the fact na nag-aalisan yung kanilang mga alyansa ng mga bagaga tulad ni Camille, tulad na lang ni Mangga, di ba? Kung talagang strong yung kanilang alyansa at the fact na sa kanila yung pera, bakit kailangan magsialisan to kung ito ay sure ball or sure win na sila? Kasi nakikita ko dito, nakikita natin, mga kababayan, ang mga OFW, ilang milyong OFW or mga immigrants sa iba't ibang bahagi ng mundo, then ang mga kamag-anak nila, ang laki ng influence nila na iboto talaga ang Duterte 10. So kaya ngayon, na-alarma itong mga alyansa ng mga bangag, kaya nagtatalunan na sila kasi sabi ko nga, the gum is bleeding, the boat is sinking. The gum is bleeding, the boat is sinking. So, my God. Group yourself into 10. Magti-trip. Group yourself into 10. Then magti-trip to, trip to ba? Di ba? Trip to Kumunoy sila o trip to Inodoro. Biro mo, mag-group into 10. Kaya nga ang natin dito, no? Kaya nga ang pakiusap natin sa ating mga kapatid, saan mang panig ng mundo, mag-concentrate lamang tayo dun sa ating 10 kandidato. Kapag po tayo naawa sa ibang kandidato, tinulungan natin yung ibang kandidato, mayroon pong tendency na malaglag po yung pinakahuling kandidato natin. Yung pinaka-siyam at pinaka-10. Pwede pong maging number 13 yan o number 14. Kasi kapag po tayo tutulong, alam po natin meron po tayong solid vote. Meron po tayong black voting. Pagpalagay po natin, tinulungan natin si Pedro na pagkalooban natin ng 5 milyong boto. Paano na yun? Kung meron na siyang 7 milyong boto, edi magiging 13 milyon yung boto niya. Paano kung yung pang-10 natin 11 boto lang? 11 milyong boto lang. Eh di laglag yung pang number 10 natin. Kaya diba? I-black voting, i-blanco nyo na lang yung 11 and 12 nyo. Opo. Kaya sabi nga kung naaawa tayo, kung tutulong tayo sa iba, maawa muna po tayo sa sarili natin. Sapagkat yung dinanas po nating kalupitan dito sa Marcos Romualdez administration na ito, dapat yun sapat na. Maawa muna po tayo sa sarili natin bago tayo maawa dyan sa mga kandidato na yan.
Duterte 10 lang, 10 lang, 10. 10 mga daliri, walang dalawa. 10 mga kandidato, walang mangga. Yan. Itapon ang mangga. Grabe talagang JM, Yan, di ba? talagang patindi na patindi yung laban natin. But again, pare-pareho tayo ng kapalaran at Kaya tayo nga. dinigipit ng mga bangag. Pero Eh. sabi ko nga, dapat sama-sama tayo at hindi tayo magpapatinag sa mga walang iyang ito. Eh ngayon, ang mga bangag, di ba, nasa Italia. Nakita mo ba at parang kulang na lang gumapang itong mag-asawang Satanas para makipag one-on-one kay President Trump. Eh, sabi ko nga, burial yun, hindi yun bilateral meeting. Ang gusto nila yata, papansin eh. Magpapansin. Alam mo, nakita ko nga yung post mo, no? Nakita ko talagang nagsisikap sila ng malingunan ni Trump eh. Diba? Para ba silang, para silang, ewan ko, ano ba tawag dito? Parang epal na, Parang fangirl. Gumastos ng milyong-milyong piso ang Republika ng Pilipinas para lamang magpapansin kay Trump. Yes. Diba? Talaga nagpapapansin. Mukhang ang bangag pa si Lisa Tanas habang nakikipag-usap kay Jill Biden. Yun. Ang pumansin naman sa kanila, yung Lisa Tanas, yung- Mr. President, how are you? Jill, how are you? Parang wala, mission failed eh. Mission failed yung nila di ba? Mukhang mission failed. Kasi mukhang hindi sila ni Trump eh. Hindi sila nagkaroon ng one-on-one, di ba? Alam mo kasi, ganito yan. Kung special sila, kung sila ay importante, dapat, kailan pa February, March, April, May, na nakaupo si Trump. Hindi sana nagkaroon niya ng formal invitation. Hindi yung pupunta ka sa burial para salubungin mo, i-ambush mo yung tao, magpa-picture sila, tapos kukunin ng media, di ba? Kusang lumalapit daw si Trump sa mga bangag. So may mga ganong posting yung kanilang mga trolls eh. Hindi ganon. So sige, pagpalagay na natin nag-high. So what? Kung nag-high, ano yun? Big deal na? Pero alam mo, ang US, may mga DAPA sila rito, no? Yung mga Defense Armed Forces Attaché, may Police Attaché sila rito. Yes. At, yung mga yan yung mga nag-a-update Nagre-report na bangag sa bangag. Hindi, President Trump. Regular yan. Binibrief yan, yung yan ang trabaho ng mga DAPA eh. Okay, may sasabihin ako sa'yo. Defense Force. Alam mo ba, even tayo mga vloggers, kilala na rin nila tayo. Oo. Niwala ka sa akin? Kami nakuha ko informasyon eh. Niwala ka na nakamonitor tayo. Not because dahil, gusto nila tayong gurgurin, but they know what they're talking about lalo na sa pulburon. So kaya sabi ko sa iyo, yung mga kababayan, alam ni President Trump at not only President Trump, yung ibang mga world leaders, baka nga pati si President Xi, kilala si Maharlika at saka Agent Morales, huwag kayong pakasisiguro dyan, ha? JF, mamaya may bubulong ako sa'yo. Oo nga. Yes. Alam mo ba, siyempre, yung mga ganyan. Balik tayo doon, na, sinabi mo mga attaché para mapaliwanag. Okay, go ahead. Yung mga Defense Armed Forces Attaché, mga Police Attaché, ito yung mga tao na itinalaga ng kanilang mga bansa upang pagbulan ng mga A1 information. Yan ang trabaho niyan. Katulad sa atin, may mga pinatadala tayong DAPA, Police Attaché, sa iba't ibang panig ng mundo. At itong mga ito, yun yung mga nagpo-provide ng mga reliable information. Yun po yung mga yan. Katulad na nangyayari dito, at siyempre, hindi malilihin na itong si Bongbong Marcos talaga isinusuka ng milyong-milyong Pilipino. Majority na ng Pilipinos ang nagsumusuka sa kanya. Isinusuka siya. Kaya, yung mga world leaders, through dun sa kanilang Defense Armed Forces Attaches o Police Attaches, ino-orient sila. Binibrief sila, sir, wag mo mga ganito yan, wag kang masyadong dito kasi isinusuka yan ng mga constituents nila. Kaya yan, hindi malayo na hindi alam na
na itong si Trump, hindi malayo na na-brief yan. Eh, Kaya nga, eh, di ba? kung sasabihin ko sa'yo, kung sasabihin ko sa'yo, JM, ngayon, at sa harap ng mga taong bayan, na may mga, hindi na lang natin pa mga pangalanan kung anong bansa ito, na nakalagay yung mga pangalan natin doon at nakamonitor tayo, not because kalaban tayo, pero naniniwala sila sa atin, ha? Actually, nakalagay ang ating mga pangalan. Ikaw, si Sas, ako, yung mga vloggers na iba pa. Nagulat talaga ako. Ito talagang A1 information. Ayan, tataranta na naman ng mga bangag. Na nakaplataforma yung mga pangalan. Si Maharlika nangunguna. Nangungunang mag-expose. Pero, alam mo kung bakit? I can't believe it. I mean, hindi ko akalain na as a regular vlogger, naisumiti pa lang ating mga pangalan bilang isang nagsasabi ng katotohanan laban sa pagiging addictos ni Bangag. Yes, JM, go ahead. Alam mo kung bakit? Lalo na sa intelligence community. Pagka mga ganyan, sa intelligence community, ang isang tao o grupo o individual, hindi itinuturing na na basura. Lahat yan importante. Lahat yan pagkukunan nila ng materyales later on. Kaya na, eto halimbawa, lahat ng bagay na nasa paligid, gumagalaw o hindi, organic or not organic, lahat yan may gamit sa intelligence community. Later on, pwede nilang i-activate yan. Pwede nilang i-tap para ma-utilize. Lahat yan, kumbaga sa talagang ginagather lahat nila yan. Totoo yan sinabi mo kasi ako talaga nagulat ako nung na-receive ko yung information na naka-folder pa yung mga pinagsasabi natin. Pinagsasabi mo. Lalo sa atin, Lalo sa atin. Kasi hindi isang lang karaniwang issue Yung issue kasi na kinapalooban natin, yung aksidenteng na involve yung kamalayan ng buong mundo, lalo na doon sa internal security threat. Kaya no wonder, alam na ng mga world leaders. Eto mga kababayan para magkaroon kayo ng juice ngayon. Talagang may substance ang pag-uusapan natin. Kaya ako hindi ako makapaniwala, hindi lang isang world leaders hindi lang isang world leader, pero naloka talaga ako, JM. Yung mga pangalan natin, talagang lahat pala ng mga sinasabi natin, lalo na patungkol sa pulboronic ni Bangag, talagang dinodokumento nila. Dinodokumento pala yon. Ikaw ako kasi hindi ko pwedeng sabihin yung nalalaman ko. Ikaw na lang as agent, yung nakarating, my God, I can't believe it, yung unang-una parang really itong mga taong ito, ganito, ganyan, may ganun silang record about sa pinagsasabi ko. So, na-amaze talaga ako. Kaya i-explain mo sa ating mga kababayan as intelligence agent, as an agent, 'di ba? Ito ba ay talagang ginagawa itong mga gantong klaseng mahalagang impormasyon nire-record katulad na nga isang testigo, isang vlogger like me and you. 'Di ba? Alam nyo, yung mga ganyan, kaya kinukuha yan, importante sa kanila. Unang-una, sino ba si Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos ay isang pangulo ng isang bansa. Merong capability na maglabas-masok sa kanilang bansa gamit ang diplomatic pouch. Ang diplomatic pouch, hindi po yan dumadaan doon sa mga pagririkisa. Naglalabas-masok yan sa bawat bansa gamit yung diplomatic immunity. Hindi pwedeng rikisahin. At kapag ang isang tao, lalo na involved sa drugs, may tendency na magpasok at maglabas ng kontrabando gamit ang kanyang immunity. Yeah. At gamit ang eroplanong, kunwari. Kaya napaka-importante niyan sa mga iba't ibang bansa na magkaroon sila ng data, ng idea, para meron silang paghuhugutan, meron silang reference later on.
makilala nila kung sino yung associated, yung network dito sa taong ito. Dahil ang presidency, hindi naman panghabang buhay. Alam nyo mga kababayan, talagang yung information na nalaman ko, lahat ng mga expose ko dito, magsimula sa smuggling, sa kidnapping, sa polboronic, naka-document. As in, nawindang ako. Nasa higa ko noon eh. Nasa higa ko, sabay ganun. Konti-konti na lang. Nasa higa ko noon eh. Nung pumunta ako sa, hindi lang ako, may mga pinuntahan ako. Maliban doon sa pinuntahan kong US Embassy nung nireport ko yung mga bangag, may mga iba pa akong pinuntahan na mga eksena. So talagang na-amaze ako na, oh my God, sabi sa akin, ayan ka. Ito yung mga sabi mo. Sabi ko, really? So, my God. Kaya nga sabi ko, JM, sa ating mga kababayan, hindi tayo pwedeng matakot. Ako di ako takot mamatay. Ikaw ba takot ka mamatay? Hindi. Sa ngalan ng Inaantay ko na lang eh. Ngayon pa ba tayo takot mamatay? Di ba? Kasi ang alam ko, mauuna yung mga bangag dahil nagbi-bleed na yung mga nila eh. Di ba? Nagbi-bleed na yung bunganga nila. But alam niyo mga kababayan, sa kabila ng mga pananakot sa amin, ni JM, nila Spokesary, nila SAS, ay talagang hindi po kami patitinag. Talagang nakasalang na yung buhay namin dito. Pero hindi dapat tayo matakot kasi pag ipinakita namin takot kami sa mga ito, paano na lang kayo? 'Di ba? Wala nang palangga na tataya ng kanyang alindog. Kaya papasaan ba't mananalo tayo lalo na kung Duterte 10 ang iboto ninyo. Dahil yan ng bilin ni PRRD. Kaya kaya dito pa lang nakita na natin na yung ginawa kay Pangulong Duterte. Alam mo, talaga naniniwala ako talaga may purpose ang Diyos eh. Yung pagkakapunta ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands, may purpose ang Diyos eh. Ang gusto talaga ng Diyos, magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Magkaisa through diplomatic means. Di ba? Diplomasya. Yeah. Kumbaga mapayapang kagaya ngayon, talagang sasampalin talaga sila Bongbong Marcos nang galit ng taong bayan sa pamamagitan ng pagpaplas sa inodoro ng kanyang mga kandidato. Di ba? Mawalang galang na ron sa mga kandidato ni Bongbong Marcos. Wala namang masamang sa atin niya. Wala naman tayong personal dyan sa mga yan. Pero, dahil nga sa ginawa nila sa pamilyang Duterte, yan na yung talagang magiging karma nila. Maging katapusan ng kanilang mga pangarap. Hindi, kasi nakita ko today meron namang event sa actually pinost ko may event na naman sa California. I think next month sa San Francisco, sa Vancouver, sa Europe. Talaga ang mga tao, yung mga OFW, talagang ayaw talaga nilang magpaawat sa sobrang pagmamahal kay PRRD. At saka saan ka nakakakita ng dating presidente na araw-araw ay binibisita ng mga Pilipino sa daig. Hindi lang sa Europa, kundi Asia, Amerika, Antarctica, baka sa kung may tao sa Mars, may bisita. Hindi, totoo yan, JM. Talagang, kung nakita ako talaga yun, naramdaman ko, sabi ko, grabe, mga Pilipino willing to spend money. Diba? Diba? Para kay PRRD. Hindi biro, Yung mga Pilipino na talagang, yung mga, kumbaga sa talagang nagtitipid, na hindi ka makapag-tour eh. Bigla nung napunta si PRRD bigla mga nagpunta ako doon. Hindi, totoo yun. Nakapag-tour. Yung mga kaibigan ko, bigla na lang nauna pa sa akin. Parang alam mo yon, ay nako, sabi sa akin, nauna na ako sa iyo, bagal mo, So talagang yung iba doon, dapat Pilipinas sila. Pero ayaw na nila muna magbakasyon sa Pilipinas dahil ngayon, punit passport gang, tanimbala, ang crime, ang krimen. At alam mo ba, merong taga-immigration. Meron akong nakaklase sa law school dati na mga taga-immigration. At marami palang tauhan itong si Risa Hontiveros diyan sa Bureau of Immigration. Allegedly,
maraming naipasok, ha? Itong si Rizan Contiveros dyan sa Bureau of Immigration. Pero ang nakakapagtaka, marami siyang inilagay, marami siyang naitanim dyan sa Bureau of Immigration. Bakit tuloy pa rin ang sindikato dyan sa immigration? Yun na nga. Kasi di ba ang portrayal ni Ontiveros talagang straight, kunwari, at di ba siya yung mga tungkol dun sa, nag-imbestiga dun sa Pastillas gang na yon. Oh. Di ba? Mga ganun siya. Pero kung yan ay totoo, na nagtanim siya ng mga trabahante dyan sa immigration para magmanman, para sa katotohanan o magtrabaho ng tama, dapat maraming nahuhuli. Pero ngayon, ang nangyayari, maraming nangingikil, maraming nag-extort. Di ba? Baka naman magkakasabwat na sila. Baka naman, kung ano man yung tinanim niya dyan, isama-sama silang umaani ng ano. Kaya nga, magtataka ka, iba yung tinitingnan sa tinititigan. May mga nakakalusot na, di ba, punong-puno na isang eroplano, ilang eroplano nakakalusot. Ano? Kaya makikita mo talaga no, na itong gobyerno ni Bongbong Marcos, wala chapsoy. Chapsoy ang nangyari. Iba. Kumbaga sa totoo yung meron akong napanood na isang interview na ang sinasabi, itong si Bongbong Marcos, ito raw yung presidenteng hindi nire-respeto. Walang paggalang. Inumura ko nga ng buwaka ng Genemis, Adictus. Pero respeto ko yan. Ibang ito raw yung presidente na kumbaga na hindi mo pagkakatiwalaan di ba? Walang kwenta. Oo, walang Adictus kwentang paano mo pagkakatiwalaan ng Adictus? Kaya nga itong nangyayaring ito, no, itong itatawid nating eleksyon. Ang sikreto lang dito ay pagkakaisa. Huwag na tayong mag-isip pa ng iba pa. 10 lang. Yung 10 na yan, napakalaki ng magagawa niyan. Yung iboto ang mangga, ha? Oh, ang mangga ay mangga. Ang mangga, bayabas, balimbing, ano pa? Balimbing, huwag yung iboboto yon. Duterte 10 lang tayo. Duterte Pero 10. Kabisado mo ba yung Duterte 10? Baka mamaya Duterte 10 ka na Duterte. Ano mga pangalan? Ito, syempre si JB Hinlo. Wala akong kodigo, ha? Hindi ko lang kabisado yung number nila. JB Hinlo, number 56, si Atty. Vic Rodriguez, Dr. Mata, Congressman Mark Coleta, Bongo, Bato, Atty. Bondok, Atty. Lambino, Philip Salvador, and save the best for last, si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, ayan. Galing! Ayan, pasado baka mamaya Duterte 10 tayo ng Duterte 10. Tapos, yung pala, hindi natin kabisado. Pero alam nyo, dapat sinusulat natin. Meron tayong dalang kodiko. Kung bawal ang kodiko, ilista natin dito sa braso natin. Isulat natin. Diba? Yan. Yan. Number 10 pala, si Atty. Jimmy Bondok. Number 38, si Congressman Marcoleta. Number 22, si Bato de la Rosa. Number 42, Richard Mata. Number 28, Senator Bongo. Number 53, Apollo Quiboloy. Number 30, Atty. J.B. Hindo. Number 56, siyempre si Idol, Atty. Vic Rodriguez. Number 34, Atty. Raul Lambino. And number 58, si Kuya Ipe, Philip Salvador. Yan. Yes, diba? Hindi ko man kabisado ang number, pero kabisado ko silang lahat. So, ganun pa man, ang advice ni Atty. Glenn Chong na ipapaalala lang natin mga kababayan, yan, isulat nyo yung inyo, may listahan kayo, then yung lalabas dun sa results, sa computer, sa screen, is pipicturean ninyo. Kasi pag mali, ay magpa-file tayo ng complaint. Paniliwanag yan ni Atty. Glenn Chong nung na-interview ko siya. So, hindi mo pipicturean yung balota, but yung resulta at yung listahan mo kung magmamatch. Kasi talagang dadayain ang halala na ito. Pero sabi nga, vote surge dapat. Talagang overwhelming votes sa ating Duterte 10. Yun ang gawin natin, mga kababayan. No mangga, 'di ba? No balimbing. Kaya alam nyo, speaking of Atty. Glenn Chong,
alam din nyo, sa ginagawa ni Atty. Glenn Chong at humabol pa si Atty. Respicio, nape-preempt yung masamang plano ng mga mahikang itim. Diba? Nape-preempt sila, napipigilan sila sapagkat yung pag-iingay na ginagawa noon pa ni Atty. Glenn Chong, kasama si Atty. Respicio, nawawalan ng pag-asa itong mga kandidato ng Alyansa Bangag. Bakit? Dati, panatag na panatag sila, kampante sila, nalulusot sila. Talagang landslide, kumbaga. Pero, dahil nga may nag-iingay na katulad ni Atty. Glenn Chong at katulad din ni Atty. Respicio, mukhang ang sabi nung isang butod, bahala na kayo sa buhay nyo, wala kaming magagawa. Saan ka makakakita na ang isang anak ng milyonaryo ay biglang tumalon palabas ng alyansa? Bakit? Ibig sabihin, hindi sila mabigyan ng assurance na mapapasama sa Magic 12. That's true. Diba? Yeah, Walang kwenta ang tama ang pera. analysis mo. Walang kwenta ang pera dahil nakabantay na ang taong bayan at sakto. Hindi naman sa talagang nakakatulong yung paghihinala ng sambayan ng Pilipino na magkakaroon ng dayaan kapag tayo ay nagpabaya. Yeah, Diba? kasi tama yan, JM. Tama yung mga kababayan kasi tama ka, bilyonaryo yan Bilyonarya yung anak ni Villar. May pera. Tapos nasa alyansa ng mga bangag. Kung strong yung kanilang alyansa, ba't nga naman lilipat? So, tama ka, walang assurance siguro na mapapanalo kita kasi nga ang mga taong bayan ay gising na. Yung nagtanong kanina na yes, na magsuot daw ng green na t-shirt during campaign, during election day. Yes, pwede po kayo magsuot ng green basta plain lang. Wala lang nakalagay na Duterte or campaign message. Plain green is okay. Oo. Kasi nga, kagaya niyan, di ba? Kung dito lang natin napapatunayan ngayon na walang kwenta ang pagiging bilyonaryong kandidato dahil mayroon ng awareness ang mga tao. Meron ng nakatanim na duda. Op. Huwag kayong mag-o-online kapag ka nagpopotohan. Di ba? Alam na ng mga ordinaryong Pilipino yun. Dahil kapag ka ang makina nakakabit yan sa internet, siguraduhan mayroong pandaraya. Kaya nga ngayon talagang alam na Alam na ng taong bayan. Kaya mahihirapan na silang dayain ngayon. Kung meron bang pandaraya na magaganap, maliit na tsansa na lang sapagkat ito ay kapag nagpabaya mismo tayo. Pero dahil nga magkakaroon ng overwhelming na pagboboto, hindi magkakaroon ng puwang na magpasok ng pandaraya. Kaya nga dapat solid talaga yung 10 Yung 10 kandidato na hinihiling ni Pangulong Duterte, yun po ang ating siguraduhin. Huwag po tayo magdadagdag ng kahit ano. 10 lang. Sapagkat yung idadagdag po natin na kandidato, yung tutulungan natin, may tendency po yan na makahila doon sa orihinal na 10 kandidato natin. Baka po pagka tinulungan natin kung sino mang dalawa yan, pagka po tumaas ang boto niyan, yung pong dalawa sa mga dalawa doon sa 10 natin, malalaglag po yun. Malalaglag po yun. Yeah. Kaya focus lang tayo. Oo, wag tayong papayag. Wag tayong papayag na na masingitan. Tulungan muna natin ang sarili natin. Maawa muna tayo sa sarili natin bago tayo maawa sa iba. JM, ang maganda na nangyayari ngayon, yung pagsasama ni Inday Sara sa mga campaign
sortie, no, ni Isko Moreno. Oo. At Talaga binaboljak na yung mga kalaban ng mga... Alam nyo, ito yung sabi ko nga talagang alam mo, ito yung damdamin ng sambayan ng Pilipino na nakita nila kay Inday Sara. Biro mo? Nagmukhang tuta yung chihuahua Biro I mo? know. Diba? Nagmukhang tuta yung chihuahua, tapos si Boy Himod, wala na. Nasira ang karir. Abay, Wala baka na. mamaya kahit sakristan, hindi tanggapin sa Quiapo yan Diba? Oo, kaya tama yung panawagan ni Inday Sara talaga.